ngayon or bukas or sa 2029 man yan. So, let us be ready. So, sabi sa Matthew 24:44, it says there that we must be ready for the Son of Man is coming at an hour you do not expect. So, dun lang sa you do not expect. So, ibig sabihin, kung meron kang ine-expect na araw, hindi doon darating. Doon sa araw na hindi mo ine-expect. So, dahil hindi natin may expect kung kailan yun, ano ba yung dapat nating ginagawa as disciples of Christ? So, in this verse, magfo-focus lang ako doon sa verse 33 and 36. So, next slide po. Doon sa verse 33, sabi dyan, be on guard, keep awake, for you do not know when the time will come. So, we really don't know the time. Even the angels, mas lalo na tayo because we are not angels. So, yan. So, sabi din dyan sa Mark 13 verse 6, lest he comes suddenly and find you asleep. And what I say to you, I say to all, stay awake. So, naka-emphasize po dyan yung word na asleep, tutulog. Ano po ba yung character ng isang taong natutulog? So, delikado po na madatingan tayo ni Lord na natutulog tayo. So, as a disciple of Christ, we should be on guard with ourselves, with being, number one, awake. Be awake. So, sabi sa 1 Corinthians 16:13, babasahin ko na lang po. Sige, pwede nyo po akong sundan para... Ayan, be on guard, stand firm in the faith. Be courageous and be strong. So we are on the last days, no? Maraming challenges sa ating faith, maraming distractions, maraming personal struggles, pero nire-remind tayo dito sa 1 Corinthians to stand firm in the faith. Pag firm, ibig sabihin, we are consistent. So hindi tayo lulubog lilitaw sa ating faith. We should be consistent, be courageous, because there are times that we will be discouraged. Diba? Sa mga balita, sa mga naririnig natin sa ating surroundings, there are times that we will be discouraged. So, sabi dito is be courageous and be strong. We can be, at times, we have weaknesses, but again, our strength comes from the Lord. So, yun po. And, ayan. So, number one, being awake, we should be gising. So, gising tayo. And maliban sa gising tayo, number two is be alert. So, hindi lang tayo basta gising. We should be also alert. So, dito naman sa Mark 13, okay, babasahin ko din yung verse. Mark 13:35. Ayan, you too must keep watch. So gising tayo, we should also keep watch, for you don't know when the master of the household will return, in the evening, at midnight, before dawn, or at daybreak. So, any time of the day, there's a possibility kung nadadating si Lord. So, doon sa word na asleep, ano po ba yung ibig sabihin ng pagiging asleep, yung tulog tayo? Na-save tayo, pero there are times na tulog tayo, diba? So this is not a literal sleep, but here the sleeping means being lukewarm in our faith. Diba po, pag lukewarm, hindi ka malamig, hindi ka rin mainit. Diba? So, ganun din po kapag natutulog yung tao, no? Hindi siya patay. Buhay siya, pero natutulog. Wala siyang ginagawa. Diba pag natutulog, walang ginagawa? Nakapikit. Yun yung sana hindi tayo maabutan ni Lord na gano'n. So, ang lukewarmness kasi hindi naman siya totally kasalanan, but if not dealt, it will lead to coldness. And mamamalayan na lang natin yung sarili natin, napatay na tayo ni Spirit. And sometimes, this is not obvious agad-agad.
we can be here sa church, nandito tayo, akala natin okay pa tayo sa Lord, but deep inside, if we examine ourselves, cold na tayo, di ba? So that's why, be on guard. Check ourselves. Yun yung nire-remind sa atin. Keep awake. Kasi ang kaaway, ang enemy natin, hindi naman tayo nakikipaglaban in flesh. Laging spiritual battle yung ating kinakalaban every day. So how are we going to stay awake and alert? So in Philippians 2:12, for us to not sleep, we need to work. Okay? So, 'di ba, pag inaantok tayo, anong gagawin? Kumilos. It says there that we need to work out our salvation. Okay, ka-clarify ko lang, hindi work for our salvation. Work out our salvation. Okay? So, meron na tayong salvation. Hindi tayo magtatrabaho for our salvation. Meron na tayong salvation. We need just to work it out. Okay? So, with fear, reverence, with fear and trembling. So, pag sinabing fear, yung reverence natin kay Lord, and then in trembling naman, submitting your weaknesses, so that His strength will be displayed. Okay, so, for my conclusion, for you to be on guard with yourself, you need to invest in working out. Working out means coming and walking with the source. So, babalik tayo sa source when times na nafe-feel natin na malayo na tayo sa Lord. We need to come back to the source. It means coming back to the heart of God. So, working continuously in our relationship with Him. And as we serve others, so some of us are serving here in church, for us to not be drained, we need to get from the well of life. So we need to let God fill us up so that as we serve, we overflow to other people. So yun lang po. Maraming salamat po. Parang expository kasi kaya lang dahil may mga verses na kinuha doon sa iba, so mas ano siya na topical. Oo. Okay naman ang preaching ni Jen. Ay, pabigyan natin siya na. Dalawang anak. Slow motion. Tapos, kasi diba, mapapansin ninyo, pag nag-aaral tayo, dapat nagiging observant din tayo dun sa mga pag nakikinig tayo ng preaching. Napakahalaga na, ay nag-preach ka. Pag nag-preach, hindi talaga dapat diretso agad. Kaya nga may intro. Pasakalye muna para maging interesado yung mga hello. May intro, tapos yung body, tapos merong conclusion. Yon. So, dapat merong intro. Para at least na, parang ano yun eh, parang anong tawag doon, na-arouse yung interest nung nakikinig. Pero, kaya lang, ang preaching naman, pag sumusobra naman dun sa kwento, di ba? Yun eh, parehong extreme. Kailangan may kwento, may parang intro, pero pag nasobrahan naman ng kwento, ang naiiwan doon sa mga nakikinig, yung kwento. Hindi yung talagang laman nung dinidiscuss. Okay? Sige. Susunod na preacher. Ilan na nakaschedule ngayon, Ja? Oo, merong ano sa school. Ikaw na, sis?
Go? Para tapos ka na. Hindi ka pa tapos? Report? O si Sister Shirley, preacher. Magandang hapon po sa ating lahat. Ang topic ko po ngayon ay ang tamang hakbang upang maging wagi sa laban. Ah, ang sabi po dito sa Pilipos 4:6, lumapit sa Diyos sa panalangin, huwag kayong mabalisa tungkol sa anuman, sa halip, ilapit sa Diyos ang lahat ng bagay sa pamamagitan ng panalangin na may pasasalamat. Sabi nga, kapag may problema, huwag tumakbo. Palayo sa Diyos, lumapit ka at manalangin upang hakbang tungo sa kapayapaan. Talagang napakabuti ng Panginoon sa atin kasi pag tayo'y lumapit sa Kanya, talagang hindi niya tayo pababayaan. Laging nandyan ang Diyos para sa atin. At dito naman po sa Kawikaan 3:5, magtiwala sa Kanyang plano at oras. Magtiwala ka sa Panginoon ng buong puso at huwag kang manalig sa iyong sariling kaunawaan. Sabi nga, hindi natin laging maunawaan ang lahat, pero maaasahan natin ang Diyos na may mas malawak na pananaw at plano sa ating buhay. Di ba, napakabuti ng Panginoon kasi talagang hindi niya tayo pababayaan. At laging nandyan siya para sa atin. At dito naman po sa Santiago, manalig, matatag at magpakatibay. Mapalad ang taong nananalig, tapat at sa kabila ng mga pagsubok. Kaya lagi tayong handa sa kung ano man ang mga pagsubok sa ating buhay. Huwag tayong magpatalo sa ng kalaban. Lagi tayong maging strong para ang katagumpayan ay nasa sa atin. Sabi po nga dito, ang mga pagsubok ay hindi habang buhay. Sa katapusan may gantimpala ang pagtatiyaga at paninindigan. Di ba, napakabuti ng Diyos para sa atin na nandyan siya upang ipaglaban tayong lahat ng mga anak niya. Kaya, marami pong salamat sa lahat. Shortcut mo. Laban pa naman. Laban pa naman ang topic niya, hindi lumaban, oh. Yeah. Ano yung kanyang type ng preaching? Topical. Ano ang topic niya? Dapat kasi pala, yung mga magpipreach, ibigay nyo sa likod, sa media, yung text nyo, tapos yung points, para at least nasusundan ng estudyante. Pag nagkaklase ba kayo talagang ganyan? Hindi binibigay, ibigay. At saka hindi kailangan, dapat media, dapat hindi hindi yung preaching na parang yung katulad na kay pastor na lumalabas kada points.
dapat ang binibigay ninyo, yung diretsong para nakikita ninyo lahatan, buuan. Dapat ganun para, paano nyo susundan? Ay parang preacher lang din ang pinakikinggan ninyo. So hindi nyo nakikita kung paano yung pagkakasunod-sunod nung mga subtopics niya at saka topics na susunod sa body. Okay? So Eric, dapat pag sa mga gagawa, dapat meron kayong parang skeleton lahat. Yan. Ma-outline. Dapat may outline kayo na nakapaskel dito ng buo. Kasi ito ay klase, di ba? Para at least nakikita ninyo kung paano gumawa ng outline. Yan. Okay? Pero, siguro dapat yung mga preaching ninyo, pinapapasa ba ni pastor yung outline? Hindi. Yung mga natapos nga, ipasa nyo yung outline nyo para nakikita. Yon, sige, assignment ha. Yung mga natapos na ng preaching, yung outline pakipasa. Teksto at saka outline. Yan. Pinapasa sa GC? Lahat ba nagpapasa? Ha? Opo, pwede sa Sound check, lahat ng check. natap. Oh, yan ba yung ginamit niya? Okay, yan. So, pakipasa yung lahat ng natapos kasi mahirap mag-grade pag wala kang wala kang outline na titignan. 'Di ba? So, dapat lahat kayo may ganon, yung mga natapos na. Okay? So, sino pa? May isa pa? Ano comment natin doon kay Esther Shirley? Ha? Mabilis. Expressway, hindi naman lumaban sis eh. Express. Oo. Kasi maganda yung topic niya eh. Maganda yung topic mo sis. Kaya dapat in-expound mo yung topic mo. Dapat pag ganon, kasi di ba sabi ni Pastor, ang preaching naman kasi, bukod dun sa, syempre magre-research ka, pero nagkakabuhay pag nilalagyan mo ng kwento na base sa experience mo. Although hindi naman natin ini-interpret ang Bible sa pamamagitan ng experience natin. Kaya lang, na-expound natin kasi na-ia-apply natin. Yon. Kaya minsan, di ba, pag nagpe-prepare ka, parang sasabihin mo, grabe, parang aiksi nito. Aabot ba to ng 30 minutes? Ano? Kaya umaabot ng 30 minutes pag ini-expound mo na yung kada outline. Yon. At saka, ang preaching naman, di ba humahawak naman kayo ng mga cell group? Yun. Although kasi sa cell group, puro topical eh. Walang masyado. Kasi pag inadliban nyo, mas lalong matagal na. Okay. Sige. So, yun. Maganda naman sis, kaya lang wag talagang kakabahan. Tama lang na may kaba. Kasi pag wala ka ng kaba, parang nakarely ka na sa sarili mo. Diba? Pero pag may kaba, nandun yung sasabihin mo, Lord, ikaw ang manguna dito. Yun. Kaya minsan kailangan din ng kaba. Okay, so sino na ang kasunod? Sabi ni Pastor, pakinggan mo lang yung preaching nila, tapos i-report mo. Ay, re-report ko. ako patuloy magre-report ngayon. Next preacher. Absent, wala na? O so may magre-report? Wala din.
ang aklat ng propetang si Malakyas. Nabuhay siya mga 100 taon matapos makabalik ang mga Israelita mula sa pagkabihag sa kanila sa Babylonia. Ang mensahe niya ay para sa mga nakatira sa Jerusalem na medyo matagal na. Muling naitayo ang templo kailan lang, pero hindi maayos ang ilang bagay. Maaalala mo ang mga kwento mula kina Ezra at Nehemias. Nang nakabalik ang mga Israelita mula sa pagkabihag, buhay na buhay ang pag-asa. Babalik sila at aayusin ulit ang kanilang buhay at ang templo. Magkakatotoo ang lahat ng magagandang pangako ng mga propeta. Darating ang Mesiyas at itatatag ang kaharian ng Diyos sa pinag-isang Israel at sa mga bansa at magkakaroon ng katarungan at kapayapaan para sa lahat. Pero hindi yun nangyari. Lumalabas na ang mga Israelitang bumalik at tumira sa lungsod ay mga taksil sa Diyos, kagaya ng kanilang mga ninuno. Kaya lumaganap ang kahirapan at pang-aabuso. Dahil kay Malakyas, malalaman natin kung gaano kasama ang bagong henerasyong ito. Nakadisenyo ang libro na serye ng mga pagtatalo. Karamihan sa mga seksyon ay nagsisimula sa pahayag ng Diyos tungkol sa isang bagay, isang reklamo o akusasyon, at hindi sa asang-ayon ng Israel o itatanggi ang pahayag ng Diyos. Tapos sasagot ang Diyos at magbibigay ng huling salita. 6 na beses itong nangyari. Sa unang 3 pagtatalo, ibinunyag ng Diyos ang korupsyon ng Israel at sa huling 3 pagtatalo, binasag niya ang kanilang kasamaan. Ang pinakamapapansin sa lahat ng pagtatalong ito ay hindi nagbunga ng tunay na pagbabago ang pagkabihag sa mga tao. Matigas pa rin ang puso ng Israel, gaya noon. Sa unang pagtatalo, inihayag ng Diyos na mahal pa rin niya ang bayan na nakipagkasundo sa kanya, kahit pa ilang beses silang nagkamali. Magaspang ang naging pagtutol ng Israel. Paano mo ipinakita sa amin na mahal mo kami? Kaya ipinaalala sa kanila ng Diyos. Pinili niya ang pamilya ni Jacob, ang kanilang ninuno, para tumanggap ng mga pangako ng Diyos sa kasunduan. Imbis na si Iso, ang kanyang kapatid, at ang pamilya na nagmula sa kanya, na sa paglipas ng panahon ay nasira. Maaalala mo ang mga kwento mula sa Genesis at sa aklat ni Obadias. Kaya mula mismo sa unang sagutan na ito, makikita ang Israel na mapaghinala. Ayaw maniwala sa pag-ibig at katapatan ng Diyos. Sa pangalawang pagtatalo, ipinakita ang problema sa ikalawang templo ng Israel. Inakusahan ng Diyos ang mga tao, hinahamak siya at nilalapastangan nila ang templo. Nagprotesta naman ang mga tao. Paano ka namin hinamak? Kaya sumagot ang Diyos at binanggit ang mga nakakahiyang mga alay nila, iyong mga pangit at may sakit na hayop. Makikita dito na wala silang respeto at di nila ginagalang ang Diyos. Pero hindi lang ang mga tao, pati na rin ang mga pari na nagpapatakbo sa templo. Hindi lang nila hinahayaan kundi kasama din sila sa mga masasamang klase ng pagsambang ito. Mula sa itaas hanggang sa ibaba, napatunayan ang bayan ng Diyos na nagtaksil sa pananampalataya. Sa pangatlong sagutan, inakusahan ng Diyos ang mga lalaking Israelita na nagtataksil sa Kanya at sa kanilang asawa na siyempre itatanggi nila. Ibinunyag ng Diyos ang masamang kombinasyon ng pagsamba sa Diyos-Diyosan at pakikipaghiwalay. May mga lalaking Israelita na nag-aasawa ng mga babaeng hindi Israelita at gagayahin nila ang pagsamba ng kanilang asawa sa mga Diyos ng ninuno nila sa loob ng mga bahay nila. Maaalala ang kwento sa Nehemias, Kabanata 13. Iniugnay ito ni Malakyas sa ginagawa ng mga kalalakihan na pakikipaghiwalay sa kanilang mga asawa, pero walang matinong dahilan. At ayos lang ang lahat ng ito sa mga tao. Kaya sinabi ni Malakyas, hindi, pagtataksil ito sa kasunduan niyo sa Diyos. Nagpatuloy si Malakyas sa ikalawang set ng mga pagtatalo. Pinuna niya ang pagrerebelde ng Israel. Nagsimula ang ika-4 na sagutan sa pag-akusa ng mga Israelita sa Diyos ng pagpapabaya. Sinabi nila, nasaan ang Diyos ng katarungan? Laganap ang korupsyon at pang-aabuso pero walang ginagawa ang Diyos.
Kaya sumagot ang Diyos at sinabing ipapadala niya ang kanyang lingkod. Ihahanda niya ang mga tao para sa personal na pagbabalik ng Diyos sa araw ng Panginoon. Darating siya na parang apoy na lilinis sa kanyang bayan. Aalisin ang pagsamba sa Diyos-Diyosan, sexual na imoralidad at kawalan ng katarungan. Pag nangyari ito, ang mga tapat lang na nakaligtas ang magiging bayan niya. Sa ikalimang sagutan, tinawag ng Diyos ang mga tao na bumalik sa Kanya at sinabi ng mga ito, paano kami babalik? Kaya pinuntirya ng Diyos ang pagiging makasarili nila. Ipinakita niya na tumigil na ang mga tao sa pagbibigay sa templo ng ikapu ng kanilang kinita. Ang ibig sabihin ng salitang ikapu ay ikasampu. Kinukuha ito sa halaga ng kanilang kinita o ani kada taon. Dapat itong ibigay ng mga Israelita para suportahan ang templo at ang mga pari nito. Makikitang regular na ginagawa ito sa iba't ibang lugar sa Torah. Mula kay Malakyas at sa aklat ni Nehemias, malalaman natin na pinapabayaan ng mga tao ang responsibilidad na ito. Kaya nasira ang templo. Kaya sinisita sila ngayon ng Diyos. Sinabi niyang gusto niya silang pagpalain at maging masagana. Pero dapat maging tapat sila. Sa huling pagtatalo, inakusahan ng mga tao ang Diyos at sinabing walang kwenta ang maglingkod sa Kanya. Nakikita nilang gumaganda ang buhay ng masasama at mayayabang pero walang ginagawa ang Diyos. Sa unang pagkakataon sa aklat, hindi talumpati ang naging sagot ng Diyos. Nagkwento siya tungkol sa mga nakaligtas na tapat sa Israel. Sila ang mga taong may takot sa Panginoon. Masaya silang nagsasama-sama para pag-usapan kung paano nila pagsisilbihan at sasambahin ng Diyos. Kaya inutos ng Diyos na sumulat ng isang scroll na mga alaala para sa mga taong ito. Para tuwing babasahin nila ang scroll, maaalala nila ang katangian at ang mga pangako ng Diyos. Pinag-iisipang mabuti ni Malakyas dito ang mga kasulatan bilang banal na regalo ng Diyos. Tinuturo nila sa atin ang nakaraan para maalala ang mga ginawa ng Diyos. Ito din ang nagpapatibay ng katapatan at pag-asa para sa hinaharap. Dadalhin tayo nito sa konklusyon ng aklat. Ipagpapatuloy dito ang paglalarawan mula sa pang-apat na sagutan tungkol sa paparating na araw ng Panginoon. Pero mas palalawakin pa niya. Sinabi ng Diyos na nagset siya ng araw ng paglilinis at paghatol. Tutupukin sa araw na yon ang masasama mula sa kanyang bayan. Pero ang idinagdag sa konklusyon ay ang kinabukasan ng mga tapat na nakaligtas. Para sa kanila, ang araw ng Panginoon ay hindi nakakatakot na banta. Dahil dito, pwede silang magsaya. Katulad ito ng sinag ng sumisikat na araw. Nagpapagaling, nagbibigay ng buhay at pag-asa para sa hinaharap. Kaya magtatapos na ang mga pagtatalo sa libro ni Malakyas. Pero may higit pang laman ang aklat na ito. Ang huling 3 talata ay hindi kasama sa mga sagutan. Sa katunayan, parang appendix sa dulo ng libro ang mga ito. Dito nagtatapos hindi lang ang aklat ni Malakyas, kundi ang buong koleksyon ng Torah at ng mga propeta. Una, iniimbitahan ang bumabasa ng aklat na alalahanin ng kautusan o ang Torah ng lingkod ko na si Moses. Binabalikan nito ang kwento at mga kautusan sa kasunduan na makikita mo sa unang 5 libro ng Biblia. Pagkatapos ay maririnig natin ang buong mensahe ng mga propeta. Ipapadala ko ang propetang si Elias bago dumating ang araw ng Panginoon. Muli niyang bubuhayin ang puso ng bayan ng Diyos. Kaya makikita sa konklusyon na ito ang buong mensahe ng Torah at ng mga propeta bilang pinag-isang kwento na tumutukoy sa hinaharap. Niligtas ng Diyos ang Israel at pagkatapos nagtaksil sila sa Kanya, nagrebelde at matigas ang kanilang puso. Sinusuway ang mga kautusan ng Torah. Pero inaasahan sa mga banal na kasulatan ang paparating na araw kapag ipapadala ng Diyos ang bagong propeta, isang Moses, isang bagong Elias na magbabangon sa bayan ng Diyos at pagagalingin ang matigas nilang puso. Maaalala mo ang lahat ng pangako mula sa Deuteronomio,
Jeremias at Ezekiel. Kaya ipinapakita sa pangwakas na appendix na ito ang mga kasulatan bilang regalo ng Diyos na dapat basahin, pag-isipang mabuti, at ipanalangin. Pinapahayag ng mga ito ang katotohanan tungkol sa kalagayan ng tao, tungkol sa ating pagiging makasarili at ang ating kasalanan. Pero ipinamamalita din ng mga ito ang pangako ng Diyos na balang araw. Ipapadala niya ang kanyang lingkod na magpapakita ng personal para talunin ang kasamaan. Ibangon muli ang kanyang bayan at dalhin ang kanyang nagpapagaling na katarungan. At tungkol sa pag-asang ito sa hinaharap, ang pinakamensahe ni Malakias, kasama din ng Torah at ang mga propeta. Ay, grabe namang liwanag. So, ayun po. So, nasa video naman na po lahat. Summarize ko na lang po. Pero yung ano po, yung Malakay po, nung sinearch ko siya, siya po yung pinaka-last na book sa Bible. So, ibig sabihin, bago po tayo sumakses sa New Testament, meron pa po munang Malakay. So, yung word po na Malakay, ang meaning niya po is messenger, which is sobrang pasok siya kasi kung mababase po natin yung 4 chapters ng Malakay, nakatutok talaga siya about sa messages, katulad po ng pinakita kanina. And isa po sa mga bago ko talagang naging favorite na book is yung Malakay talaga. Kasi yung chapters ng Malakay talagang nananampal siya. Nanggaganon siya. Kasi grabe talaga na parang tinatawag talaga tayo ng Panginoon dito sa book na to. Kasi imagine, yung Israel, sobrang kukulit nila, sobrang tigas ng ulo talaga. We can never fathom talaga yung grace and mercy ng Diyos. Kasi kung tayo yon as humans, talagang hindi na natin mapo-forgive yung mga ganong kakukulit na tao eh. Pero iba talaga si Lord eh. So, ayun nga po, yung Malakay, isa siya sa mga 12 minor prophets. Sabi nga, kasama nila Hosea, nila Joel. And isa siya sa kino-consider po natin na prophetic book. So, naniniwala sila, yung author daw po ng libro na Malakay is sinulat ni Ezra. Pero sabi daw kasi nila, yung Malakay po na book, sabi, is parang pseudonym lang siya. Tapos sabi daw po, sabi ng mga ibang scholars, si Ezra daw po yung nagsulat. Pero wala talagang nakakaalam kung sino talaga yung nagsulat. And ayun nga, sabi po, yung libro na daw to is around 515 BCE siya sinulat. And maraming themes na makikita rito. So yung pinaka tumatak lang sa akin po talaga sa book na to is yung sinabi sa Malakay chapter 2 verse 17. Sabi dito, "You have wearied the Lord with your words. How have we wearied him?" You ask, by saying, "All who do evil are good in the eyes of the Lord, and He pleased with them." Or, "Where is the God of justice?" Sabi kasi dito ng mga tao, if talagang totoong may justice ang Panginoon, diba dapat pinupuksan niya na yung mga evil people? Dapat tinatanggal niya na yung mga evil people. Pero iba talaga yung grace ng Panginoon eh. Kasi sabi niya, sabi nga dito sa verse na to, dapat maging maingat tayo sa hinihiling natin. Kasi kung talagang pupuksain tayo ng Panginoon, talagang lipol talaga tayo. Pero sabi niya doon sa mga following verses, sabi niya sa Malakay 3 verse 6 to 7, "I, the Lord, do not change, so you, the descendants of Jacob, are not destroyed. Ever since the time of your ancestor, you have turned away from my decreases and have not kept them. Return to me, and I will return to you, says the Lord Almighty." But you ask, how we return? Sabi nga dito, thank God na hindi talaga nagbabago ang Panginoon. Kasi if nagbabago siya, imagine natin na today may mercy ang Panginoon, pero kinabukasan wala na siyang mercy. 'Di ba? Kung imagine natin if talagang nagbabago ang Panginoon, talagang ligwak, wala na talaga tayo dito sa mundo na to. Pero hindi.
kung makikita natin, wala pong assurance pag ganun yung itsura. Pero si Lord, talagang binigyan niya tayo ng chance. Sabi niya, return to me and I will return to you. So parang imbis na itaboy tayo, sabi niya, lumapit tayo. Katulad ni David na kapag nagkakasala siya, nagre-repent agad. So parang ito yung call, ito yung, although hindi pa nag-exist dito sila David, ay hindi, nag-exist na pala siya. Pero ayun nga, dapat talaga, if nagkakasala tayo kay Lord, matuto po tayong bumalik. Yun lang. Okay na to. Yung injustice po sa priest. Ay, ang priest. Kasi ito po yung time na talagang yung mga offering nila, hindi nila binibigay po ng maayos kay Lord. Like, yung binibigay po nila kay Lord is yung parang tira-tira lang. So parang hindi po deserve ng Panginoon na ibigay sa Kanya is tira-tira lang. Okay na to. Sa akin lang, pag-share ko doon sa Malakay, naintindihan ko ba na bakit yung mga believer ay nagkaroon ng kahirapan. Kasi sabi niya, pagpapahalaga sa pagpupuri sa Kanya. Yun yung problema eh. Kasi parang like katulad nila, ang offering kasi sa Old Testament is pagbibigay ng mga hayop. So, sa Malakay, ang pagbibigay nila yung mga pilay, mga sugatan na mga hayop, which is hindi nagustuhan ng Diyos. Pero sa ating panahon kasi, hindi naman natin ginagawa yan. So, I guess naintindihan ko yun na bakit may mga believers na naghihirap pa rin, kinukulang. Kasi yung pag-worship natin kay Lord, parang araw-araw natin prayer kay Lord, parang taken for granted, parang hindi natin binigay yung best natin na pag-worship. Dapat hindi yung pag mag-pray tayo na, okay lang yung pray, yung talagang dapat mapuspos tayo ng Holy Spirit, talagang buong pamilya, talagang heartily talaga mag-worship kay Lord. Kasi parang parang nagiging na lang eh, parang nakasanayan na mag-pray, yung sige, basta may prayer, minsan may kanta, minsan wala. Then yung pag-prayer, parang yung iba, paggising mo, lalo na pag ako mag-prayer kasi ang tagal-tagal ko mag-pray, tulog na sila. Sabi ko, so minsan yung ganun, may tendency ganun, tulog, look at, di ba? So yun para sa akin na parang nangusap ang Panginoon sa ating henerasyon tungkol kay Malakay na ibigay natin yung best kay Lord. So yun yung corruption eh. Hindi talaga binigay kay Lord yung best, yung yun lang. Ibigay natin yung best kay Lord. Malakay, ito yung huli sa Bible. At makikita natin dito na ano yung panimula nung ano ang purpose, bakit nasulat ang Malakay? Ano ang purpose? Naghahanap. Yan. Kasi 'di ba, parati natin titingnan, ano ang purpose, bakit nasulat ang isang libro? Yan. Kasi ito ay oracle, the word of the Lord to Israel through Malakay. Ito ay warning through Malakay to tell the people to turn back to God.
Kaya nga yung binaybay dito sa Malakay, yung kasalanan ng mga tao at kasalanan ng mga priest. So ibig sabihin nun, ang priest na nga ang dapat na mediator ng mga tao between God, 'di ba? Kasi siya ang nag-o-offer ng mga sacrifices. Pero may corruption. Yun yung binabanggit doon. Instead na yung perfect na mga animals ang pinipresent, ang binibigay with blemish. At siguro kinukuha nila yung perfect. Yun. Okay? At yun, kasalanan ng mga priest, kasalanan ng mga tao na hindi nila tinutupad yung mga covenant nila sa kanilang mga asawa. Yun. So, di ba sabi nga ni Lord, God hates divorce. So, yung iba, nagkakaroon ng ibang mga asawa. Instead na dapat ay maintain nila yung wife of their youth. Kung sino na pangasawa nila, dapat nagiging faithful sila doon. Okay? At makikita natin dito, sa Malakay na to, ito yung parang summary nung pinakasukdulan ba nung litanya ni Lord ng ito mga kasalanan nyo. Pero despite ng lahat ng kasalanan, nandun pa rin yung pangako niya. Kaya nga ito yung kumbaga parang after kasi nito 400 na silent bago nagkaroon ng New Testament. So ibig sabihin nito, kung mag-a-adlib tayo, napagod si Lord. Sandali lang, wait lang. Pahinga muna ako. 'Di ba? Kaya may 400 years na silent para mapulfill yung pinangako niya sa mga taong makukulit. 'Yon. At papasok yung New Testament, yung fulfillment ng pangako ni Lord na, bakit ito biglang sumisigaw? Kaya nga, kaya pala si Jehan kanina, sabi ko parang nagkakatinitos na ako sa lakas ng boses. Yon. So makikita natin, ito yung Malakay, talagang in-enumerate lang ni Lord yung mga kasalanan ng mga tao, hindi lang ng ordinaryong tao, kundi mga priest. Pero bagamat naging ganun, nandun pa rin yung pangako niya para sa atin na katubusan sa pamamagitan ng Messiah. Nabanggit din doon sa earlier part, yung patungkol kay John the Baptist, na siyang magiging messenger o kaya parang pamalita ng pagdating ng Panginoon. Yon. So, siguro pag kumukuha tayo ng survey sa mga book, tignan natin ano yung purpose. Ano yung talagang summary. Wag lang ho tayong pulot ng pulot tapos report ng report lang. Kasi pag ano yun, parang wala din tayong natututunan. Ha? Titingnan natin talaga. Kasi, kaya nga sabi ko kay Pastor, anuhin talaga natin kasi parang sa Bible school talaga, hinihimay-himay kung ano talaga yung nakalagay dun sa book. Noong ako nga nag-units ako sa ATS, tuwing pasukan, may exam. Oo, may exam. Tapos ang assignment namin is ang book. Babasahin mo lahat 'yon. Tapos pagpasok mo, may exam ka. 'Di ba? Kung Genesis, ilang chapter ang Genesis, basahin mo 'yon. Pagpasok mo, may exam ka doon sa binasa mong Genesis. So para talagang napapamiliarize tayo. Kasi nga, 'di ba, sabi nga Bible school eh. Kaya Bible ang pinag-aaralan, wala namang iba. Huwag tayong masyadong kumuha ng mga commentary na comments lang nila. Talagang ang tignan natin ano yung mismong sinasabi ng Bible. 'Yun, pwede tayong kumuha ng commentaries, pero based doon sa mga nakasulat lang. Okay? 'Yun. So walang tanong. So walang susunod na magre-report na next na. Aba, sige, palakpakan niyo mga sarili niyo. So next Sunday, meron. Okay, so mag-prepare. Okay? Tapos yung mga attendance, mga assignments, kasi hindi ko alam kung ilang absences para ma-drop. Nasaan si Janet? Ilang absences para ma-drop? Nag-check kayo? Wala. Absent. Kaya lang, hindi ko alam kung paano ang inyong
ano doon? Eh, wala naman kayo exam. Oo, so paano ma-evaluate kung may natutunan o wala? Oo. Actually, di ba kasi sa ano, pag absent, dapat gumagawa ng book report or kaya yung reaction paper. Oo, kasi paano mo mag-gauge yun? Oo, doon sa group chat. Ganun na lang. Oo, kasi paano kung di naman nag-online? Yun, okay. Closing prayer. Oo, may report ba ngayon? Yung New Testament. Kaya nyo na? Kaso po yung oras. 10 minutes na lang po. Hindi po, meron po. Kaso lang. Naka-prepare pero hindi masyadong yung Kayo hindi. Sino muna magre-report? Kay akala ko tapos na. Tuloy pa rin. In Jesus' name. Kasi dapat ang author, writing, sinusulat. Tapos ano yung mga keywords. Pabi, ano mo yung video? Ay, opo, pinakakapasok ko lang. Ang magandang balita ayon kay Mateo. Isa ito sa pinakauna at opisyal na salaysay tungkol kay Jesus na taga Nazaret, ang kanyang buhay, kamatayan at muling pagkabuhay. Hindi kilala kung sino ang sumulat ng libro, pero iniuugnay ito ng pinakaunang tradisyon kay Mateo na maniningil ng buwis. Isa sa 12 apostol na hinirang ni Jesus at nababanggit mismo sa loob ng aklat. Sa loob ng 30 hanggang 40 taon, ikinwento at itinuro ng mga apostol ang kanilang mga nasaksihan tungkol kay Jesus at ipinasa nila yon sa iba kasama ang kanyang mga aral na sinapuso nila. Kinolekta at inayos ni Mateo ang lahat ng ito para bumuo ng isang nakakamanghang kwento at dinisenyo ang aklat para bigyang diin ang ilang tema tungkol kay Jesus. Sa video na ito, pag-uusapan natin ang unang kalahati ng libro. Partikular na gustong ipakita ni Mateo kung paanong si Jesus ang pagpapatuloy at katuparan ng buong kwento sa Biblia tungkol sa Diyos at Israel. Si Jesus ang Mesiyas na mula sa angkan ni David. Siya ang bago at may kapangyarihan na guro gaya ni Moses. At hindi lang yan, si Jesus ang Diyos na kasama natin, o sa Hebreo, Emmanuel. Inayos ni Mateo ang aklat na ito na may panimula at pagtatapos. At nagsisilbing balangkas ang mga ito ng 5 bahagi ng aklat dito mismo sa gitna. At ang bawat isa ay nagtatapos sa isang mahabang seksyon na naglalaman ng mga turo ni Jesus. Sinadya talaga ang pagkakaayos nito at talagang kamangha-mangha. Tingnan niyo kung paano ito gumagana. Inilalatag sa kabanatang 1 hanggang 3 ang bahagi kung saan iniuugnay ang kwento ni Jesus sa daloy ng mga kwento mula sa Lumang Tipan. Nag-umpisa si Mateo sa isang listahan tungkol sa mga ninuno ni Jesus. Binigyan din dito ang koneksyon niya sa angkan ng Mesiyas na anak ni David. At anak din siya ni Abraham. Ang ibig sabihin nito ay dadalhin niya ang pagpapala ng Diyos sa lahat ng bansa. Pagkatapos nito, makikita natin ang sikat na kwento tungkol sa kapanganakan ni Jesus at kung paano natupad ang mga pinangako ng mga propeta sa Lumang Tipan. Magsisilapit ang mga bansa at paparangalan nila ang Mesiyas. Ipapanganak ang Mesiyas sa Bethlehem. Pero hindi lang yan. Ang paglilihi kay Jesus sa tulong ng banal na Espiritu at ang kanyang pangalan na Emmanuel. Lahat ng ito ay nagtutulungan para ipakita na hindi ordinaryong tao lang si Jesus. Siya ay Diyos na kasama natin. Naging tao ang Diyos. Kaya makikita mo ang dalawa sa pangunahing tema ni Mateo dito mismo sa panimula. Galing siya sa angkan ni David, siya ang Emmanuel. Pero gusto ring ipakita ni Mateo si Jesus bilang bagong Moses. Gaya ni Moses, si Jesus ay lumabas mula sa Ehipto. Dumaan siya sa tubig ng bautismo at pumunta sa ilang na lugar sa loob ng 40 araw.
Pagkatapos, umakyat si Jesus sa isang bundok para ipahayag ang kanyang bagong katuruan. Sa lahat ng ito, ipinapahayag ni Mateo na si Jesus ang ipinangako na mas dakila kay Moses. Siya ang magliligtas sa Israel mula sa pagkaalipin, magbibigay sa kanila ng bago at banal na katuruan, magpapalaya sa kanila sa kanilang mga kasalanan at tutuparin niya ang isang bagong kasunduan sa pagitan ng Diyos at ng kanyang bayan. Ipinapaliwanag din ng pagkakaparehong ito sa pagitan ni Moses at Jesus kung bakit binuo ni Mateo ang sentro ng libro ayon sa ayos na gusto niya. Binibigyang diin ng 5 pangunahing bahagi na ito si Jesus bilang isang guro at gumawa si Mateo ng isang pagkakapareho. Si Jesus bilang isang guro ay nakaayon sa 5 aklat ni Moses. Si Jesus ang bago at may kapangyarihang ituro ang kasunduan at ituloy ang daloy ng kwento ng Torah. Sa unang bahagi, kabanatang 4-7, lumabas si Jesus sa eksena na inihahayag ang pagdating ng kaharian ng Diyos. Ito talaga ang susi dito. Ang kahulugan ng kaharian ay tungkol sa pagliligtas na gagawin ng Diyos sa buong mundo at nangyari ito dahil sa Haring si Jesus. Dumating si Jesus para harapin ang kasamaan, lalo na ang espiritual na kasamaan at ang lahat ng pagpapahirap ng mga demonyo, sakit at kamatayan. Nandito si Jesus para ibalik ang pamamahala ng Diyos at maghari sa buong mundo. Lumilikha siya ng isang bagong pamilya ng mga taong susunod sa kanya, tutupad sa kanyang mga katuruan at mamumuhay sa ilalim ng kanyang pamamahala. Kaya pagkatapos ni Jesus magpagaling ng mga tao at magsimula ng isang pagkilos, isang komunidad, dinala niya ang kanyang mga tagasunod sa isang bundok o sa tabi ng burol at ipinahayag niya ang unang malaking bahagi ng kanyang katuruan. Ayon sa tradisyon, kilala ito bilang ang Sermon sa Bundok. Pinaliwanag ni Jesus ang ibig sabihin ng pagsunod sa Kanya at ang pamumuhay sa kaharian ng Diyos. Na ito ay isang naiibang kaharian na walang pinapaboran. Ang mahihirap, mabababa, mayayaman, relihiyoso, lahat ay iniimbitahan at tinatawag na mag-iba ng daan, magsisi, sumunod kay Jesus at sumali sa kanyang pamilya. Sinabi ni Jesus na hindi siya dumating para balewalain ang mga utos ng Torah o ng lumang tipan. Pero, naparito siya para tuparin ang lahat ng iyon sa kanyang buhay at sa kanyang mga katuruan. Dumating siya para baguhin ang puso ng kanyang bayan para tunay nilang mahalin ang Diyos at ang kanilang kapwa kahit pa yung tinuturing nilang kalaban. Noong natapos na ang kanyang nakakamanghang pagtuturo tungkol sa kaharian, ipapakita sa susunod na seksyon kung paano dinala ni Jesus ang kaharian sa pang-araw-araw na buhay ng mga tao. Inayos dito ni Mateo ang 9 na kwento kung paano dinadala ni Jesus ang kapangyarihan ng kaharian ng Diyos sa buhay ng mga nasasaktan at ng mga taong nawalan ng pag-asa. May 3 grupo ng tig-3 kwento at ang lahat ng mga ito ay tungkol sa mga taong may sakit o kapansanan sa katawan o nasa panganib at pinagaling o iniligtas sila ni Jesus sa tulong ng kanyang awa at kapangyarihan. At sa pagitan mismo ng 3 ito, makikita natin ang 2 magkaparehong kwento tungkol sa pagtawag ni Jesus sa mga tao para sumunod sa Kanya. May mahalagang punto si Mateo dito. Mararanasan lang ng isang tao ang kapangyarihan ng kabutihan ni Jesus kung susunod sila sa Kanya at magiging alagad niya. Pagkatapos ipakita ni Mateo ang kapangyarihan ng kaharian dahil kay Jesus, pinalawak ni Jesus ang kanyang impluensya. Nagpadala siya ng 12 alagad para ipagpatuloy ang mga ginagawa niya. Ihahatid tayo nito sa pangalawang malaking bahagi ng katuruan, 10 kabanata. Tinuruan ni Jesus ang kanyang mga alagad kung paano ipahayag ang kaharian at kung ano ang aasahan kapag ginawa nila ito. Marami sa Israel ang tumanggap kay Jesus at sa iniaalok niyang kaharian. Pero ayaw ito ng mga pinuno ng Israel. Naninindigan silang malaki ang mawawala sa kanila kung magsisisi sila at magiging mga alagad ni Jesus. Kaya alam ni Jesus na tatanggi sila at papahirapan ang mga tagasunod niya. At yun nga ang nangyari. Sa susunod na seksyon, kabanata 11-13, kumuha si Mateo ng mga kwento tungkol sa naging tugon ng mga tao kay Jesus at sa kanyang mensahe. At halo-halo ito. May ilang kwento na maganda. Mahal ng mga tao si Jesus at inisip nilang siya ang Mesiyas. Ang iba ay nasa gitnang posisyon, tulad ni Juan Bautista o ganun din ang mga kamag-anak ni Jesus. Nililinaw nila na hindi si Jesus ang inaasahan nila. Tapos ang mga pinuno ng Israel. Talagang masama ang mga ito.
Nandiyan ang mga Fariseo at mga iskolar ng Biblia. Pareho nilang tinatanggihan si Jesus. Iniisip nila na isa siyang manlolokong guro. Inililigaw niya ang mga tao. Binabastos niya ang Diyos sa mga sinasabi niya tungkol sa kanyang sarili. Pero hindi nagulat si Jesus sa lahat ng magkakaibang mga reaksyon na ito. Ang totoo, ito ang binibigyan niya ng diin sa pangatlong bahagi ng mga katuruan. Kabanata 13. Inipon ni Mateo ang maraming talinhaga ni Jesus tungkol sa kaharian. Tulad ng tungkol sa isang magsasaka na nagsaboy ng mga binhi sa 4 na klase ng lupa, o tungkol sa isang maliit na binhi o isang perlas o taong nakahukay ng kayamanan. Ang mga talinhagang ito ay parang pagpapaliwanag sa mga kwentong kakabasa mo lang sa Kabanata 11 at 12. May ilang mga tao na masayang tinatanggap si Jesus. Ang iba ay tinatanggihan siya. Pero napakahalaga ng kaharian ng Diyos at hindi ito titigil sa paglawak sa kabila ng lahat ng mga hadlang na ito. Kaya yan ang unang kalahati ng Ebanghelyo ayon kay Mateo. Ito ngayon ang ilang mga bagay na dapat makita habang binabasa ang mga kabanatang ito. Tandaan, ipinapakita ni Mateo si Jesus bilang pagpapatuloy at katuparan ng daloy ng kwento ng lumang tipan. Kaya, pansinin kung paano niya ginagamit ang mga talata sa banal na kasulatan o lumang tipan. Mapapansin mo na sinadyang ilagay ang mga ito sa mga eksaktong parte ng kwento na higit pang nagpapaliwanag kung sino talaga si Jesus. Huminto muna tayo. Maglaan ng oras para pag-aralan ang mga talatang ito at basahin ayon sa kanilang konteksto sa lumang tipan. At kadalasan ay makikita mo na talagang nakakamangha at nakakatuwa ang pagkakaugnay sa kanila. Panghuli, pansinin ang mga klase ng tao na tumatanggap kay Jesus at sumusunod sa Kanya. At makikita mo na kadalasan ang mga ito ay hindi mahalaga, mabababa o hindi relihiyoso. Ito mga taong nagbago ng kanilang pagtitiwala o pananampalataya kay Jesus at sumusunod sa Kanya. At ang mga relihiyoso at mayabang naman ang galit na galit sa Kanya. Ano ang mangyayari sa banggaan na ito sa pagitan ni Jesus at ng mga pinuno ng Israel? Yan ang makikita sa ikalawang parte ng aklat ni Mateo. Magandang hapon mga kapatid. So, nakita naman po natin kung paano maganda yung pagkalatag nung yung nilagay dyan sa video. So, malinis yung pagkagawa, maganda yung step by step na ginawa ng author na yan, na gumawa na dyan. So, siguro maliwanag naman sa atin lahat yun, ano. So, sa oras na ito, siguro nakinig naman tayo lahat, di ba? Dahil nakinig tayo kasi maayos naman yung katuruan dyan, siguro ako ang magtatanong. Para mabago naman kung meron talagang nakikinig. hindi naman. Kasi actually, hindi namin masyado to na pag-aralan yung aming reporting kasi madaling araw na nung leader namin ipinasa. So, tulog kami. Pagkagising namin, hindi ko pa nabuksan kasi busy na. Dito ko na lang nalaman na may reporting pala kami. So, nagpaturo na lang po ako sa kanya kasi hindi ko pa alam buksan. Step by step. Kaya ganito na lang. Kasi maliwanag naman yung pag-ano ng reporting natin sa video, so ako magtatanong. Sa Book of Matthew, sino ang pinaniniwalaan na author ng Matthew? Si Matthew. Kasi ang nakalagay dito kasi, the early church father all agreed that Matthew, one of the 12 disciples, was the author of first gospel. Despite daw sa the fact that it was nameless. However,
Some biblical scholars have abandoned Matthean authorship due to the findings of contemporary critical research. Particularly, that was emphasizes Matthew's purported reliance on Mark for a significant portion of the gospel. Sabi doon sa Book of Matthew. Tapos dito may itatanong ako. Some was maintained that Matthew's gospel was written in the early church period, possibly in the early part of the Jewish streets. Kailan nagsimula yung ng Matthew sa gospel? Kailan nagsimula? Ay, time out daw, sabi ni Pastor. Ay, time na daw po. Opo. Okay. Ay, salvation. Thank you, Lord. 2:30. Okay. Thank you po, Pastor. Saved by the bell. Sige po, si ano po ang mag-close ng prayer. Kayo nakaisip eh. Kaya ikaw. Tayo manalangin, mga kapatid, tayo po tayo. Okay, ihanda po ang ating sarili sa presensya ng Diyos. Amang banal na makapangyarihan sa lahat, maraming salamat po sa mga aral na aming natutunan sa araw na ito. Lord, salamat po God sa pagkakataong ito na kami ay binigyan na naman ng panibagong aral. Lord God, though na parati na po namin nabasa. Ang aming dalangin, Lord God, na nawa, Panginoon, ay patuloy mong itanim sa aming puso't isipan nang sa ganun, Lord, ay may ibahagi po namin sa iba ang mga natutunan namin, Lord. At nawa, makikitaan din po kami ng mga pagbabago, gawa ng mga pangungusap mo sa mga salitang aming natutunan. At sa mga preacher na narinig namin, Lord, na hindi po namin baliwalain ang mga salita mo na ibinigay mo sa kanila bilang babala at paalala sa amin, Lord God. Maraming salamat, Lord God, nawa, Panginoon, baon-baon po namin ang natutunan namin at maging good example kami sa iba. Samahan mo kami sa aming pag-uwi, ingat at gabayan ang bawat isa at ilayo kami sa kapamakan, Lord God. Bless everyone and everything we do. In Jesus' mighty name we pray. Amen. Okay, sige po. Mga primaries, yung po mga alaga natin, kasamahan natin sa Lakeshore ay nandyan na. Ano? So, ano nga po,